Ano daw mga kababayan? Ano nga sabi ni Mike Abe? Inaabuso na daw yung kabaitan ni Pangulong Marcos, inaabuso daw ng mga kalyado ni dating Pangulong Duterte, ng mga DDS. Dahil nga, sobra daw yung kabaitan ni Pangulong Marcos. Saan banda, Mike Abe? Huwag mo nga kami paglulukuhin. Ito mga kababayan, bago tayo magbigay ng reaksyon, panoorin muna natin ito. Pangulong Marcos Jr. inaabuso na ng mga ibang kasamahan sa gobyerno o mga kalaban sa politika o ng ibang sektor na ibang layunin. Okay mga kababayan, sino ba yung umaabuso sa tingin ninyo? Yung pagkidnap kay dating Pangulong Duterte, hindi ba pang-aabuso yun? O sino sa tingin ninyo ang umaabuso? Itong mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte na halos mga kababayan tinutugis ng pamahalaang ito o itong administrasyong ito na pinakidnap nila si dating Pangulong Duterte. Bukod pa kay dating Pangulong Duterte mga kababayan, halos lahat ng kumukontra sa pamahalaang ito, kinakasuhan nila. Mga vlogger, mga ordinaryong mamamayan mga kababayan, halos hindi na tayo pwedeng magsalita laban sa pamahalaang ito. Dahil nga, may nag-aabang na, may nakabantay, kakasuhan ka kaagad, sasabihin nilang fake news. Pero itong mga tao na ito, katulad ni Mike Abe, nakita nyo ba na pinuna ito ng NBI, ng Philippine National Police, o kung sino-sino man, yung may kapangyarihan dyan, para punahin yung mga kuno nagpapakalat ng fake news. Pag mga kaalyado, pag mga vlogger, pag yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang magsalita, fake news, masama, umaabuso. Pero sila mga kababayan, anong ginawa nila kay Vice President Sara Duterte? Hindi ba pang-aabuso yan? Ikaw, Mike Abe, araw-araw mong sinisiraan ang mga Duterte. Hindi ba pang-aabuso yan? Yung mga sinasabi mo, ikaw din mismo, yung tinatamaang hindot ka, hinayupak ang tao ka, ito patuloy natin. Kaya sinasamantala kasi yung sobrang kabaitan ng ating Pangulo. Saan banda? Saan banda yung sobrang kabaitan? Saan banda? Ipaliwanag mo. Ipakita mo. Sa lahat ng mga nangyari sa loob halos ng mahigit ng 3 taon ng kanyang pagiging Pangulo, yan po yung aking nakikitang dahilan, observation at opinion. Inabuso dahil hindi siya nagpakita ng tapang at galit sa mga mapagsamantala. Dahil yun ang kanyang ugat. Paano mo kasi makikita yung tapang? Hindi mo kasi talaga makikita yung tapang ni Pangulong Marcos. Bakit, Mike Abe? Kasi nga, lalong-lalo na, yung hamon ng taong bayan na magpa-hair follicle test, magpa-drug test, itong si Pangulong Marcos, hindi talaga niya masasagot yan. Lalong-lalo na pag sumagot siya ng patapang. Dahil hindi niya kayang gawin yan eh. Dahil alam niya sa kanyang sarili na talagang mag-positive sila. O kaya ikaw nga rin, hindi ka pwedeng maghamon kay Pangulong Marcos. Hamunin mo, kasubukan mo. Di ba hindi ka rin niya sasagutin? Hahayaan ka niya. Dahil nga alam nila sa kanilang sarili na tama naman yung gusto ng taong bayan na malaman namin yung katotohanan. Pero takot sila na gawin nila yun. Yan ang katotohanan. Hindi siya pumapatol. Wala naman tayo magagawa. Style na yan. Pero dito po sa ating bansa, pasyentado na. Hindi pwede ang ganong styling. Dapat ipakita yung tapang ng batas at liderato para hindi abusuhin pagsamantalahan. Aba, ngayon mga kababayan, parang hinahamon na ni Mike Abe itong si Pangulong Marcos na gawin yung parang gusto na ni Mike Abe na maging matapang. Nako, parang naaamoy ko na kasi nga 3 taon na mga kababayan, malapit na magpalit ng administrasyon, 3 taon na lang.
Naamoy ko na parang babaliktad na naman itong si Mike Abe. Sa ngayon pa nga lang, itong kanyang banat, na hindi pwedeng ganito, malamya. Parang kulang na lang sabihin ni Mike Abe, mga kababayan, hindi pwedeng maging, maging malambot, maging bakla ka sa iyong mga paninindigan. Ako po, mga kababayan, nakikita ko na parang malapit ng bumalingbing na naman. Mukhang yung ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, yung ginawa ni Mike Abe kay Pastor Apollo Kibuloy, parang nakikita ko, parang gusto niya na rin gawin kay ni Pangulong Marcos, mga kababayan. O ito, patuloy natin ito. Ako, laging tumutulong ako sa gobyerno dahil ang aking pagkilala ay taong bayan ng gobyerno. Kaya lagi tayo nandyan. Nako po. Pero kung ang Pangulo lang po ay hindi masyadong naging mabait, hindi dadami ang problemang kinakaharap niya at ng mga Pilipino. Ayan sinisisi na niya na. Sinisisi niya na si Marcos, mga kababayan. Kung hindi lang daw, dahil sa sobrang bait, nasaan ba banda yung sobrang bait? Wala naman ako nakita, mga kababayan. Kunwari lang ito, parang magkaroon lang ng dahilan ito si Mike Abe, nasisihin ito si Pangulong Marcos. Naku po, nakikita ako na, mga kababayan. Dapat pinairal niya ang batas, panagutin ang mga abusado, at ipakita sa publiko at sa buong mundo matapang na liderato, matapang na batas. Hindi po natin nakita yan Sa loob ng nakalipas na 3 taon, ewan ko kung itong natitirang mga taon ay mangyayari pa ito. Kung hindi po magbabago ang style ng ating Pangulo at mananatili ang kanyang kabaitan bilang Pangulo, bilang tao, bilang Marcos, ay aabusuhin at aabusuhin siya. Nakita naman ninyo ang mga nangyayari. Walang karespeto sa kanya ang mga Duterte camp. Walang respeto sa kanya. Ang kapalang mukha nitong mga tao na ito. Ikaw, may respeto ka ba kay Duterte? May respeto ka ba kay BP Sara Duterte? May respeto ka ba? Hinayupa ka sa mga Duterte, sa mga kalyado ni dating Pangulong Duterte? Diba lahat ng mga halos nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte, binabanatan mo? Diba? Huwag ka nang magbanggit, Mike Abe, na walang mga respeto. Dahil ikaw mismo, wala ka rin yan Hindi ka ba nahiya? Hindi ka ba nasunog sa mga pinagsasabi mong hinayupa ka? Patuloy natin ito. Ibang politiko at mga DDS, pati mga vlogger, mga pilotaber, sobrang panlalait, sobrang kawalan ng respeto bilang Pangulo, bilang tao, bilang Marcos. Panglalait ba yung mga kababayan, yung katulad na lang ng gusto namin na malaman, gusto naming makita na magpa-drug test si Pangulong Marcos? Panglalait ba yun? Panglalait ba, mga kababayan, yung sinasabi namin na hindi talaga nagsasabi ng katotohanan itong si Pangulong Marcos? O may papakita tayo. Ipakita natin yung yung proof natin dito na nagsisinungaling talaga. Hindi lahat ng sinasabi ni Marcos ay totoo. Sana ba yun Hanapin ko lang. Nasaan na ba yun? Aba, nawala. O ito ito mga kababayan. Lahat ng pumasok ay, ibalik natin Lahat ng pumasok na pulis hindi armado. Ayan O di ba? Sabi niya, sa QGC yung mga kababayan lahat ng pumasok sa QGC ng mga pulis ay hindi armado. Pero ito, mga kababayan, yan yung mga pulis na pumasok sa QGC. Ano bang gusto mong marinig, Mike Abe, galing sa amin? Pupurihin namin si Pangulong Marcos? Talagang nagsasabi pala ng katotohanan. Sabihin namin, nagsasabi ng katotohanan si Marcos. Wala pala talaga mga baril itong mga pumasok sa QGC. O ito pa, ano bang sabi pa niya rito? Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. Yan Walang tear gas daw ginamit, mga kababayan. May namatay nga Napakasinungaling. Tapos gusto mo na magkaroon ng respeto? Sino ba naman magbibigay ng respeto sa tao, lalong-lalo na
sa presidente na nagsisinungaling. O ito pa mga kababayan. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Ayan na. Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. O sige doon na yun. Si Larry ka doon. Yun ang mga kababayan, hanggang dyan na lang muna, ano? At ayun nga kamay-kabi, inaabuso na yung kabaitan ni Pangulong Marcos. Hindi ang mga DDS, hindi ang mga Duterte ang umaabuso kay Pangulong Marcos. Kung hindi si Pangulong Marcos at itong administrasyong ito ang umabuso, mga kababayan. Sino ba ngayon? Sino ba ngayon yung nasa kulungan? Sino ba ngayon yung may mga kinakaharap na kaso, impeachment, mga kababayan? Di ba yung mga Duterte? Sino ba ngayon yung maraming mga vlogger na kinakasuhan? Di ba? May kabi naman, wag mo namang gawing tanga yung taong bayan. Lalong-lalo na itong mga taga-suporta. Yun na nga dito lang muna, at bago tayo magtatapos, ulit po sito at lang muna tayo. Ay nako. Ay, shout out tayo kay Mikael Asapin. Shout out na rin kay Modisto Espanol. Shout out kay Ma'am Berje Radios ng Pulang Bulacan, kay Coco, kay Dion, at kay Yuri. Shout out kay Dark Master. Shout out kay Jake the Great. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, Bernardo Espinas. Shout out Greg Opilinto. Shout out kay Danilo Sayun, Danilo Saysun. Shout out kay Tata Habib, sorry. Yuni Pilingon, shout out kay Josker Yosibio. Shout out na rin kay Alano Baltasar at kay Ma'am Edisa Borbi at kay Eleser. Yun ang dito, Cyril Sibandal. Shout out sa iyo ito lang. Shout out sa iyo, Cyril Sibandal. Yun ang dito lang muna doon sa akin. At this is Haron DTV mo yung lahat yan, Save the Philippines.